At nagbabalik po ang Doctors on TV. At nandito pa rin po kami sa Fatima University Medical Center at kasama ko pa rin po si Dr. Elizabeth Gota na isang developmental pediatrician. At syempre ang aming mga kasama dito si Mommy at ang kanyang anak na si Jello. Doktora, no, pag-usapan pa natin, since nga pag-usapan natin yung mga developmental milestones ng mga bata. So, nabanggit ni Mommy na may mga napapansin siya kay Jello. So, bago po natin pag-usapan kung ano ba yung mga medyo naiiba sa normal, ano po ba yung mga normal developmental milestones? Kahit maybe brief lang po. Okay. Katulad nga po, no, ang obvious na binabanggit ni Mommy kanina ay ang pagsasalita, no? As early as yung pag-baby pa, no, usually manonotice na natin yung bata ay nagbabubble na, no? Usually at around 6 months, nanonotice na natin yan. Medyo nag-iingay na sila, gusto na nila magsalita. Eventually, they will improve and then they will develop na matututo na silang magbigkas ng unang salita, no? Usually, kung 1 taon na, may mga matatawag na silang mama, no? And after that, katulad ng ibang bata, dapat natin ini-expect na ma-achieve din nila ang pagdudugtong-dugtong ng salita hanggang sa ito'y makabuo ng sentences. Pero, importante din, of course, na nakikita natin ang pagsasalita ay nangyayari sa natural na konteksto. Hindi dahil minemorize lang or ginagamit nila ito upang makipag-communicate. So, tanongin ko lang po, no, Mommy, since although 8 years old na si Jello ngayon, kailan niyo unang napansin na may parang kakaiba sa kanya pagsasalita? Mga around 6 years old. Oh, so 6 years old na. So kung tutusin, Doktora, ano ba yun? Is it late? Is it still early? Opo, no? Nung 6 years old na po siya, Mami, ano po ba ang inyong napansin sa pagparaan kung paano siya magsalita? Bulol po siya, doktora. Pero mahaba na po ba? Ano po ba yung pagsasalita niya? Ilang words na po ba sa isang pangungusap? Nakakaano naman po siya, kaso po minsan po, pag hindi niya ma-express kung ano yung gusto niyang sabihin, minsan po pag may hinahanap siya, tanong mo sa akin, nasaan yung gamit ko? Sabi niya, imbis na sabihin mo sa akin kung nasaan yung pencil ko, sabi niya, tanong mo sa akin, nasaan pencil ko? Sabi po yan, gano'n po siya. So, alam ko 6 years old, no? So, pwede bang mapansin o ma-diagnose a little earlier? Okay, oo. Marapat na makikita natin sana yan ng mas maaga. Of course, si Mami, regular po na kung tayo nagpa-follow up sa ating pediatrician, kasama po to sa routine na ginagawa ng pediatrician. Yung po tinatawag namin, doktora, na developmental surveillance at screening. So, Doktora, napag-uusapan natin is yung pagsasalita. Ano pa po ba ang mga areas of development? Kasi I'm sure hindi lang sa pagsasalita. Meron pa po bang iba? Opo, ang iba't ibang aspeto or areas or main domains ng development ay napapaloob sa major na 5, no? Yung cognitive na ating tinatawag or yung intellectual na development, no? Ito nakaka-apekto to sa paano tayo magtuto para mag-aral, magbasa, no? Umintindi, usually ito mga academic task, no? So, ang emotional and social behavior din, no? Kung paano din tayo makipagtalastason o makipag-interact sa ating kapwa. Kung bata pa ang pinag-uusapan, of course, no? Kung paano sila makipaglaro, no? Paano ipahiwatig kung through gesture man o ano ang kanilang kagustuhan, no? Dito ba po pumapasok yung mga separation anxiety? Pwede din po kasi po meron din po tayong tinatawag na bata minsan hindi natin maiwan, ano? Gusto iiyak na lang, laging nakadikit. Oo. No? So, ang ibang aspeto ay pwede din po na tinutukoy natin sa development ng motor or fine motor at saka gross motor skills, which is pag tinutukoy po natin na fine motor skills, yun po ay yung mga maliliit na muscles ng ating katawan, which is like ang ating kamay, no? Paano tayo magsulat, humawak ng kutsara, no? Mag-drawing, no? Ang gross motor naman yung paglalakad. But when you come to talk about younger children, yung mas higit na nakababata, no? So, maaga pa lang tinitignan na natin yung motor development, like paano sila mag-control ng ulo kapag baby pa, hanggang sa nakakaupo ba sila sa tamang edad, hanggang sa pagtayo, paglakad, pagtakbo, no? So, Doktor, itong 5 aspeto na to, although 5 aspeto po siya, ito po ay dapat napapansin o naobserbahan ng sabay-sabay, kumbaga since development.
tinitignan natin yung bata sa kabuuan. Kabuuan. Hindi po isolation. Tama, no? Opo. okay. Kaya po minsan, kahit po ang sinasabi nila sa ating pediatrician ay speech delay lang, ang ating pong butihing pediatrician ay maingat at masusing tinitignan ang kabuuan na aspeto ng development ng bata. Although si Mommy, medyo nag-start lang siyang mag-worry. Napansin nyo at 6 years old, anong edad? So, nung 6 years old lang siya, doon lang ba kayo medyo una kinabahan o napag-iisip-isip na may problema ba? O medyo early on ba mayroon na kayong ibang naramdaman na nag-aalala? Nung 6 years old 6 lang years po. old, okay. So, doktora, no, with parents, no, when do they should usually start to worry pagdating sa development? Actually, doktora, meron po kasi tayong sunod na or guide ng development ng bata. Yun po yung tinatawag natin na developmental milestones. Kumbaga, mga abilities na ine-expect natin na manggaganap sa tamang edad, no? Hindi po ito fix. Hindi po sinasabi natin na dapat magsalita na ang bata ng 2-word phrases by, let's say, kailangan magawa niya yun at 2 years. Hindi ganun ka-fix, no? Sometimes it could be earlier, pero more or less, ang importante doon is yung quality, no? So, may range po tayong tinatawag na ano. Pero sa sandali ho, na within that range, lumagpas na at hindi pa rin nagagawa ng isang bata, doon na po ang pumapasok na yung tinatawag namin developmental red flags. Na dapat, hindi na tayo magiging kampante, na hindi natin sila mabigyan ng karampatang atensyon o tulong. O sige. So nabanggit niyo po no, red flag. So Mami, siguro, since 3 po anak niyo, meron pa po isa dito, lumalaki. Ano po ba itong developmental red flag? Okay. Ang developmental red flags po ay indikasyon or mga symptoms na nakikita natin na hindi na nanaangkop doon sa ine-expect natin na dapat ay gawi or skill or ability na nagagawa sana ng isang bata. No? So, ito po ay nagtutulak para sa atin na lalong masusing bigyan ng atensyon. So, nabanggit niyo rin po, Doktora, no, na napaka-importante ng screening, no? Bakit po at saka tuwing kailan po ito ginagawa? Kung may concern si Mami, you should do it anytime, no? Pero merong ding recommended periods na bibigyan nating pansin ito, no? Usually at 9 months, no? 18 months, 24 months, and 30 months, no? So, bukod po doon, kung meron makikita ang pediatrician na at risk doon sa makukuha niyang finding mula sa screening, no? Gagamit po siya ng panibagong screening tool para mas masusing matugunan kung ano talaga ang sanhi, no? Nang sa gayon, makagawa tayo ng hakbang. Okay. So, Mami, usually po, gaano niyo po kadalas na dadala si Jello sa kanyang pedya? Pag may sakit. Pag may sakit lang. Usually, common yun no, Doktora? Pero po, doktora, yun na rin po ang magiging pinaka-pagkakataon ng pediatrician. Since alam po natin si Mami, 3 anak, no? Talagang ang pagbisita sa pediatrician, paminsan po ay nagiging medyo hindi ganon kadaling gawin, no? Doktora, thank you so much for that explanation. I'm sure naintindihan ng ating mga kasambahay at lalong-lalo na, no, Mami, no? Marami kayong nalamang mga bago at mga dapat pala. Diba? So mga kasambahay, sa aming pagbabalik, pag-uusapan pa rin natin ang mga developmental concerns in children na napaka-importante ngayong pasukan. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong aalis kasi magpapatuloy po ang aming usapan sa pagbabalik po ng Doctors on TV. At nagbabalik po ang Doctors on TV at nandito pa rin po kami sa Fatima University Medical Center kasama ang aming developmental pediatrician ni si Dr. Elizabeth Gotan. So Doktora, no, also na kausap niyo na si Mami at itong si Jello. So para na rin po sa mga nanonood sa atin, pag nagpunta po sila sa inyo, nagpapa-check up dahil may concern po sila, paano po ba ang flow ng check-up? Alam ko po, depende yan sa assessment niyo, pero what can they expect when they go to you? Okay, normally po, ganito po ang proseso, no? Dahil may concerns na sila, so after nating malaman na ang problema is, let's say, sa speech or sa learning or sa behavior,
dumadaan po sila sa consultation or assessment na dapat gawin ng isang developmental pediatrician or for some other kids, no? Ang tumutugon din nakasama sa team natin ay katulad ng psychologist. Doon masusi po silang bibigyan ng assessment, i-interviewin po natin ang mommy, no? Tungkol sa developmental milestones and history at titignan po natin masusi ang bata sa kanyang overall physical na development, no? So, gawin po natin yung physical examination na thorough at saka neurologic examination kung malalo nating maintindihan kung ano ang kanyang sanhi, kung bakit may mga ganito siyang problema, no? Actually, pagkatapos po natin siya makita sa unang pagkakataon, mas maganda po na siya ay regularly na mapa-follow up, no? Pangkaraniwan po, mami, no? Doktora, usually po, after ilang buwan mula sa unang pagkikita, ay atin ulit babalikan at titignan kung kumusta naman ang progreso base sa rekomendasyon na ibibigay natin kapag atin nang nalaman kung ano yung kanyang condition. Base po sa magiging outcome o kakayahan niya, doon po natin malalaman kung nangangailangan pa siya ng higit pa sa regular na pagtuturo or pag-aaral sa regular na classroom. Or maaring mangailangan ba siya ng tulong sa ating mga special educators, no? So, yun po ay mga bagay na dapat po natin tignan sa kanya para po mailagay si Cielo sa dapat na educational level kung saan siya nararapat para mas ma-optimize natin ang kanyang learning capacity. So, Doktora, thank you for giving us, no, a very clear kung anong ini-expect, no, pag nagpunta po sa inyo. So, I'm sure si Mami, magpapaschedule na po sa inyo para at least ma-assess nyo po ng maigi at maayos si Jello. So now, just to give us a very short message or at least ano pong advice ang pwede nyong ibigay sa ating mga viewers, lalong-lalo sa mga magulang or yung mga caretakers ng mga bata para po sa mga estudyante? Nais ko pong ibigyan ng emphasis o kahalagahan ang early detection. So, sa pamamagitan po ng early detection, magkakaroon po ng early referral. At nang sa ganon, magtutugunan natin yung pangangailangan ng bata through early intervention. Tandaan po natin na ang early intervention spell a big difference in the lives of these children. At Doktora, I'm sure sa mga viewers namin, they're curious, paano po sila makapagpapaschedule sa inyo? Although, alam ko marami po kayong mga developmental pediatrician, but if they would like to see you? So, maaari niyo po akong tawagan o maaari po kayong kumonsulta sa clinic ko po dito sa Fatima University Medical Center. Tawagan niyo lamang po ang numbers na 293-2701 up to 06. Doktora, thank you so much. And of course, Nanay, marami pong salamat. At yung schedule niyo po kay Doktora, huwag niyo kalilimutan. Sa aming pabalik, matutunghayan po natin yung mga therapeutic interventions na pwedeng maibigay para sa mga developmental concerns in children. Kaya makasambahay, don't change the channel kasi magbabalik po ang Doctors on TV. Dahil sa tumataas na bilang ng mga diagnosed children and young adults with developmental concerns, dumarami rin ang mga institusyon na nag-offer ng early intervention therapies upang maagapan ito at mabigyang solusyon. Ano nga ba ang kahalagahan ng early interventional therapy? Sa interventional therapy or the early intervention therapy, ang pinaka-main goal kasi namin dyan is yung, it's an awareness. We have actually a support group wherein we have the Autism Society of the Philippines. Lalo na yung mga parents out there na may nakikita na silang delay sa mga anak nila, they have to seek advice to the professionals, and these are the developmental and behavioral pediatricians. They have a referral form na ibibigay sa amin. Tapos makikita kasi namin doon kung ano yung mga needs ng bata that time. So kami naman po at bilang sa center, tatanggapin namin yung bata and then we have to do the initial evaluation or the assessment. Then after that, once initial evaluation taken place,
ang gagawin na po namin, bubuo kami ngayon ng isang program para sa bata, and then we have to work as well together with the schedule of the child, and at the same time, we also have to work with the economic, economic issues. Possible po talaga na ma-treat namin yung bata in an earlier stage. At mahabol po namin yung developmental stages na kailangan po ng batang yun. So with all of this consistent therapy, pwede po nating maagapan yung treatment because there's actually follow-through, may follow-up sa bahay. Bahagi ng early intervention therapy ang cognitive behavioral therapy kung saan tinutulungan ng mga behavioral therapist gaya ni Teacher Gary na ma-regulate ang emosyon, ma-develop ang impulse control at mag-improve ang behavior ng mga pasyente. Gaya na lamang ng batang si GN, isang grade 3 student na na-diagnosed with autism. Before we start, we have to talk about the House rule. house rules or session rules. So what's our first rule? Listen to teacher. Listen to teacher. What else? Mouth. Quiet mouth. Quiet hands. Quiet hands. How do you quiet hands? Okay, good. Sit properly. Okay, good sitting properly. So our schedule for today is we have to work first, 2 works, and then 1 play. Yep. Complete one. It's a horse. Where's the head? Come on. Complete head. It's a horse. Oh, it's yun. Oh, complete it. Where is it? Bukod sa cognitive behavioral therapy, bahagi rin ng early interventional therapy program ang occupational therapy. Work behaviors now. Work behaviors meaning attention span, concentration, frustration tolerance, yung ability niya po to finish a task without throwing tantrums, and then impulse control, ability to wait po. So as occupational therapist po, we use occupations po. Through occupations, dun po yung rehabilitation namin. So, occupations, meaning po, magsaspan po siya ng ADLs or activities of daily living. And then, pwede rin po siya IADLs, instrumental activities of daily living, because that is the main occupation of children. So, through play po, doon po namin tinuturo na mag-increase sila ng mga, as I said earlier po, yung work behaviors nila, attention, which is kailangan po nila pagka magpa-participate po sila sa school, tsaka paano po sila makaka-learn ng mga concepts if, from one place to another sila, hindi sila nakakaupo, they don't listen to authority, ganun po. Bukod sa behavioral and occupational therapy, bahagi rin ng intervention therapy program sa mga batang may delayed development ang special education o SPED teaching. Bali, yung first po na ginawa po namin is yung opposite. Meron na siyang more on practice ng writing. Kasi pag sa grade na kasi more on magsusulat sila ng cursive. So, pre-practice na natin siya na magsulat ng cursive or writing. Tapos, kasama na din po din yung reading. Napansin po natin na nagre-read na siya, nag-i-spell out pa siya. Then, yung next is yung sa ganito, ang ginawa ko naman po dito is eye-hand coordination na rin siya. Na hahanapin niya dito, tapos gumagalaw yung kamay niya, gagamitin niya to para ipunta yung answers dito. So, ang nangyayari, ang ginagawa ng SPED teacher, dun magaling is yung blocking and yung i-divert kagad, ibabalik sa topic. Narito naman ang ilan sa mga epektibong paraan o tips para sa mga batang late talkers gaya ng batang si Jello na sa edad na 8 ay paikot-ikot at paulit-ulit ang salita at hindi maipahayag ng maayos sa salita ang tunay na nararamdaman. Una, subukan ang self-talk. Sabihin ng malakas o ipaliwanag sa bata kung ano ang iyong ginagawa upang marinig at makita niya ito. Pangalawa, parallel talk. Ipaliwanag naman sa bata ang bawat detalye kung ano ang kanyang ginagawa upang maging pamilyar ito sa salita at sa ginagawa. Ikatlo, sa mga magulang o guardians, iwasang tanungin sila ng masyadong maraming tanong dahil mahirap para sa kanila na intindihin lahat ng tanong sabay-sabay. Ika-4, magbigay ng choices. Kapag hindi sila sumasagot sa mga tanong, subukang bigyan sila ng pagpipilian para maturuan rin natin sila ng decision-making at language development. At ika-5, expand their language.
Kapag nagsasalita sila at kulang ang salita, kumpletuhin ito at sabihin ang missing words. Nang sa gayon, ito ay kanilang gayahin at ulit-ulitin. For mommies, syempre, I would advise them to know yung developmental milestones. So we call them developmental milestones. So for every age kasi of the kids, there are specific skills that are parang expected. Medyo kailangan lang talagang mag-research ng mga parents. And for home therapy naman, I would suggest din, like the other therapists, we suggest that we have consistent time. So, may specific time siya per day para alam ng bata kung kailan siya, kung ano yung dapat niyang ginagawa, regulated yung behavior niya. And then, let's say after studying, we give them time to play. So, ganyan. Usually, ganyan yung mga nag-work with kids. Yan ang ilan sa mga paraan na maaaring gawin upang matulungan ang mga bata at mga individual na mayroong developmental challenges.